Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Ang bilis ng oras, no? Bilis ng mga araw dahil mahigit kalahati na tayo, no? Ng buwan ng Enero. At syempre dito sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga activities natin, no, na naganap nitong nakaraang linggo. So ano ba mga happening, no, sa ating barangay this past week? So unang-una, syempre ang Barangay San Antonio ay muling nakiisa sa pagdiriwang ng Bambino Festival dito po sa lungsod ng Pasig. So this is the 25th, no, na Bambino Grand Parade, no, isang mahalagang festival na ipinagdiriwang ng lungsod ng Pasig. So ginanap ito last Sunday lamang, no? And imagine, no, 25 years na ang Bambino Festival. At syempre, no, ang buwan naman ng Santo Niño, no, ay talagang ipinagdiriwang sa buong bansa, no, ng Pilipinas, no, every third Sunday ng Enero. So bukod sa Pasig, no, meron pa mga iba't ibang lugar na nagse-celebrate din ng Santo Niño Day. At syempre, no, ang Barangay San Antonio ay full force muli, no, ang ating ipinadalang delegation. At napabilang tayo, no, sa delegasyon under Holy Family Parish Church, no, ang ating parokya. No? So, of course, tampok din dito sa Grand Parade, no, ang 13 parokya na matatagpuan sa buong lungsod ng Pasig. Of course, headed by the Immaculate Conception Cathedral. No, meron din mga ibang CSOs, no, mga organizations na sumali upang makiisa sa ating pagdiriwang ng Bambino Day. So, syempre, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga dumalo, nakiisa, no, at naglakad, no, ng mahaba-haba rin yung nilakad natin. Siyempre, sa ating buong workforce na nagtulong-tulong, no, mga volunteers din natin, mga dancers, no, yung mga punong abala natin nung araw na yon, yung logistics, maraming salamat. At siyempre, sa ating co-chairman on Tourism, Culture and Arts na si Kagawad Venus Laput. Siyempre, nais ko rin magpasalamat at bumati ng congratulations sa ating Pasig City Local Government, gayon din sa Immaculate Conception Cathedral, no, sa ICC, sa isang very successful, no, na pagdiriwang ng Bambino Festival sa lungsod ng Pasig. And we're also very happy to share, no, na sa kauna-unahang pagkakataon ay naidaos natin ang BSA Kasambahay Caravan. No? So ito ay bahagi ng ating pagdiriwang ng National Domestic Workers Day. No, at nag-launch tayo, no, pilot ng ating Kasambahay Caravan. Matagal na rin namin itong kino-conceptualize, no, at ang ating unang location para sa ating Kasambahay Caravan ay sa The Alexandra Condominium. So nakakatuwa, no, almost 90 na mga kasambahay, both male and female, ang nakiisa sa ating isinagawang parang Kasambahay Expo, no, na kung saan iba't ibang mga services and programs, no, ang kanilang pwedeng i-experience, no. So bahagi nito, of course, nag-distribute tayo ng mga wellness kits para sa ating mga attendees. Siyempre, meron din tayong libreng manicure and pedicure, no. Yung mga iba nga nagtatanong kung may haircut daw, no. So sabi namin, pwede yan sa mga susunod, no. Kaya nga testing pa lang nitong ating concept na ito. Of course, kasama rin natin, no, nag-set up ng booth ang SSS at ang Pag-ibig Fund, no, na talagang nais din naman nila mag-reach out din sa ating mga kasambahay. So, nakakatuwa, no, tinangkilik din talaga ito ng ating mga attendees. Siyempre, nagkaroon din tayo ng corner for health and nutrition, no, minomonitor ang kanilang BP, no, at andun din ang ating nutritionist para sa isang nutrition counseling, no, para sa ating mga kasambahay. At syempre, bukod dyan, no, nag-distribute din tayo ng mga IEC materials, no, patungkol sa mga karapatan at benepisyo ng mga kasambahay. So again, no, nakakatuwa. Again, this is an initiative of our Gender and Development Committee, no, and we do look forward,
no, na ma-replicate natin to sa iba't ibang mga bahagi ng ating barangay. Sa katunayan, no, nakikipag-ugnayan na tayo sa iba't ibang mga admins, no, ng mga condominiums, no, para maisagawa natin ang Kasambay Caravan sa kanilang building. So, syempre, ang aking pagpapasalamat muli sa ating mga naging attendees. No, nakakatuwa ang turnout, of course, sa The Alexandra Admin, sa Board of Directors, no, na mabilis ding inaprubahan ang aming proposal para sa caravan na ito. And of course, sa ating workforce and sa ating gender and development team, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre, itong pagpasok po ng 2026, tuloy-tuloy din po ang iba't ibang mga activities, programs, and projects, no, ng Barangay San Antonio. So, unang-una dyan, nag-resume na po tayo sa ating weekly na senior care program in collaboration with the Rizal Medical Center. So, ito ay para sa ating mga mahal na lolo at lola ng Barangay San Antonio. So, syempre, bahagi ng activity na ito ang pagkakaroon ng mga physical exercises, meron ding memory and brain exercises, at syempre yung kanilang mga isinasagawang cognitive games, no, na kung saan nakaka-interact at nakaka-engage ang ating mga senior citizen participants. So tuloy-tuloy na po ito, no, from 8 a.m. to 9 a.m. tuwing Tuesday, libre, no. So this is open to all seniors of Barangay San Antonio. At syempre sa ating mga chikiting, no, naglunsad na rin tayo ng ating feeding program sa ating BSA Child Development Center, which is a collaboration with the Pasig City LGU and with DSWD. So of course, daily preparation ng hot meals, at may rasyon pa ng vitamins para sa ating mga mag-aaral sa Child Development Center. Siyempre, nilunsad na rin natin ang Operation Timbang Plus, no, na kung saan ay minomonitor ang height and weight ng mga bata. At pagkakataon na rin ito upang mag-distribute tayo ng vitamin A at deworming tablets para po sa kanila. So, siyempre, isa sa mga buena mano ang ating Child Development Center. And eventually, no, tayo po ay mag-house to house at papasyal din sa ilang mga learning institutions, mga private preschools na matatagpuan sa ating barangay. No, again, nagpapasalamat ako dahil karamihan sa kanila ay nagbigay na ng kanilang consent. Kumbaga pumapayag na sila na makapasyal tayo sa kanilang pasilidad. So again, no, antabayanan niyo po ang ating nutrition team na iikot para sa ating Operation Timbang Plus. Siyempre, ang ating infrastructure works, no, dito sa barangay ay tuloy-tuloy na. No? Particular, nagsimula na tayo ng mga improvements and renovations ng ilang mga facilities natin, particular sa ating Child Development Center at gayon din sa ating headquarters ng ating Disaster Risk Reduction Management Council. So, antabayanan niyo po, no, in the coming weeks, meron pa tayong mga infrastructure improvements, no, particular dito sa ating village, no, yung mga gates natin, mga guardhouse, no, pasasariwain ulit natin 'yan. Again, itong mga infrastructure programs natin ay sa tulong din, no, ng financial assistance ng ating Pasig City LGU. And of course, pagdating naman sa kalinisan ng ating komunidad, no, tuloy-tuloy din po ang ating street sweepers sa kanilang daily tasking, no, ng paglilinis sa ating kapaligiran, sa ating komunidad. Siyempre, every weekend, meron din tayong malakihan na cleanup drive na kung saan ay sumasama din ang ating mga CSO partners, no, upang makiisa sa paglilinis, no, especially pag weekend, meron tayong mga focus areas, no, yung talagang ewan ko ba, talagang medyo makakalat doon, no, siguro yung mga tao, no, na napapasyal doon, no, pero again, no, sana nananawagan din kami, no, hindi naman komo na may tagawalis ang barangay o ang pamahalaan ay hindi na rin tayo magiging malinis, no, o maingat sa ating kapaligiran, no. Kailangan din namin ng ang kooperasyon ng publiko. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa Metro Manila Development Authority, sa MMDA, na kasalukuyan, no, ay nag-ooperate dito sa may
Lanusa Creek para sa trimming ng vegetation. No? Sobrang lalago na ng mga halaman natin doon. So, nagiging health risk na rin siya and safety risk. So, again, maraming salamat sa magigiting na opisyal ng MMDA sa pagpapadala ng inyong mga resources para mapagtulungan na natin ang pagsisinop ng area na yon ng Lanusa Creek. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa Pasig City Anti-Dengue Task Force na patuloy na rin sa ating regular na misting operations. At least malayo pa lang, or regular ginagawa ito. Sa iba, talagang inaantay pa yung June, which is yung rainy season na kung saan doon pa lang magkakaroon ng mga mitigation efforts para sa dengue. Pero sa lungsod ng Pasig, sa ating barangay, maagap din tayo, malayo pa lang, ay ginagawa na natin ng iba't ibang hakbang upang matiyak ang maging mapuksa ang dengue sa ating barangay. So muli ang aking pagpapasalamat sa ating workforce na talagang tulong-tulong sa pagtatrabaho, sa paglilingkod sa ating komunidad. At syempre sa ating napakaraming collaborators. Maraming salamat sa inyong tulong na ipinahatid sa aming barangay. And isang mahalagang announcement lamang po, particular sa ating mga business owners. Alam ko kayo ang tuwang-tuwa dito. So formally extended na po ang business permit renewal hanggang January 31, 2026. So hanggang katapusan. Alam ko marami na rin nakakomply. Maraming salamat sa ating mga business owners na very compliant. Pero I'm sure meron pa mga iilan dahil talagang parang butas ng karayom din ang dadaanan upang makomply ang mga iba't ibang mga requirements ng ating pamahalaan. So sa mga hindi pa nakaka-renew, let's take advantage of this renewal period. So ang barangay, mag-extend rin kami in terms of yung pagpataw ng penalties. So wala pa ngayon, pero after January 31, pwera na lang kung mag-extend ng city government, pero after January 31, magpapataw na rin po kami ng penalties sa mga late renewal. So, pasyal na po kayo sa ating barangay hall para sa barangay clearance for business permit. And para sa business permit naman po na renewal for Barangay San Antonio businesses, tumungo na po tayo sa Silver City. Dito po yan sa may Tiendesitas. So, para nang sa ganun, ay makomply na natin ang ating mga kailangan para sa ating business permits. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph. Para lagi po tayong updated sa mga happening dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, maraming salamat sa inyong tulong. Sabi ko nga kanina, kaumpisa pa lang ng taon, pero ramdam na natin ang collaborations para sa ating komunidad. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagiging active, sa inyong mga inputs, mga suggestions. Maraming salamat sa inyong mga feedback. Makakatulong po ito upang ma-improve pa natin ang ating serbisyo. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy rin po tayo magdasal. Hingi po tayo ng gabay at protection. So mag-ingat po tayo lagi, stay safe, and may God bless us all. Thank you.